Inilantad ng dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President o OVP na si Gina Acosta na personal na iniutos ni Vice President Sara Duterte ang paglalabas ng 125 million pesos confidential funds sa kanyang security chief na si Colonel Raymond Lachica noong December 20, 2022. Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ang testimonya ni Acosta ay nagsisilbing smoking gun o matibay na ebidensya na nagpapatunay sa illegal na paggamit ng pondo. Binigyang diin ng mababatas na lumabag ang naturang utos sa Joint Circular No. 2015-01 sapagkat walang probisyon doon na nagpapahintulot sa isang security officer na humawak o mag-disburse ng confidential funds. Binigyang linaw rin ni Ridon na pawang batay sa mga legal na pamantayan ang proseso at labas aniya ang usapin ng pagpapakalat ng naratibo. Tingnan ho natin na ang impeachment trial ng ating pong pangalang Pangulo ay hindi nakabatay sa naratibo. Ito po ay nakabatay sa ebidensya. Sa dulo, ang ebidensya ang magsasalita. Sa dulo po, magpapasya ang senator judges, hindi batay sa naratibo, kundi batay sa ebidensya po mismo. Kaugnay nito, naglabas ang Commission on Audit o COA ng Notice of Disallowance para sa 73 million pesos na confidential expenses ng OVP noong 2022 at kwinestyon ang 375 million pesos noong 2023 dahil sa kawalan ng sapat na dokumento at pakikialam ng mga hindi otorisadong tauhan. Upang mas lumalim ang investigasyon, kahiri ni Ridon ang masusing pagsusuri sa iba pang opisyal na record ng Vice Presidente. Tingin ko marami pa ho tayong makakalkal dyan po sa bagay po na yan. Katulad ng binanggit ko, yung pong BIR documentation, yung pong ITRs ng lahat, no, nung pangalang Pangulo, ng kanya pong asawa at ng kanila pong mga kumpanya, may sasalang po yun sa paglilitis. So bago pong ebidensya yon, wala pong nakalaman pa ho na yun up until that point. Pagka po prinisinta po yung BIR. Ipinaliwanag din ng kongresista na ang direktiba ng Vice Presidente ang naging ugat ng irregularidad na humantong sa mga kahina-hinalang resibo na ginamitan ng mga peking pangalan tulad ni na Milky Secuya at Mary Grace Piaros. Nilinaw rin niya na magkasabay at hiwalay na tatakbo ang mga kasong kriminal at impeachment trial dahil magkaiba ang kanilang mga parusa. Wala naman. Tuloy lang po yun. So tuloy po yung criminal proceedings sa grave threats. Tuloy po yung impeachment article on threats. No? So tatakbo po na magkasabayan. It will be resolved independently and separately. Kasi magkaiba naman effect nun eh. Yung effect sa impeachment trial article on threats, pagtatanggal sa pwesto. Yung pong impact ng pong grave threats criminal charge ay pagkakakulong. Samantala, pinag-aaralan na rin ng Senado at inaasahang maisa sa Pinal ngayong linggo ang panukalang gawing sa hapon ang impeachment trial upang mabigyan ng sapat na panahon ang prosecution at defense panel na makapag-adjust sa kanilang schedule ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Elijah Canlas para sa Bayan.